Hello po, update po tayo dito sa Unity Sir sa Phase 5, Lumina Tansa po. Bali, pinapakita ko lang po na nakapag-retouch na po kami dito sa exterior part ng unit po ni Lumina. Ayan po, bali yung mga flashing din po is napinturahan na rin po namin, pati po yung roofing namin dito sa front extension. Ayan po, pati po yung unit mismo ni Lumina, na-retouch na rin po namin yung harap. Ayan po. Then, dito rin po sa may side. Ayan. So, niretouch na rin po namin para maging maganda rin po yung turnover namin kay Sir. Talagang bukod sa malinis pong tingnan, parang bagong gawa din po o bagong pintura rin po yung pinaka-unit ni Lumina pagdating po dito sa labas. Ayan po. So, konting retouch lang naman po yan para matanggal din po yung bakas ng luma, diba? Or bakas ng ilang taon na rin po kasi siyang bago na turnover sa atin. So, medyo maalikabok na, madumi na. So, need po nating i-retouch. Pati rin po ito sa back extension po is nalagyan na rin po siya ng waterproofing. Ayan po, pati po yung likod na part na pinturahan na rin po natin. Retouch lang po. Tapos dito po sa side po ng back extension, nalagyan na rin po yan ng waterproofing. Then pininturahan din po natin ng pintura ni Lumina. Ayan po, para mas maganda po siyang tingnan. Ayan po. Tapos yung gate na lang po sa mga susunod na araw, pipinturahan na rin po natin. Hello po, magandang tanghali. Mga 1:30 po ata, 1:40. Yan, update po tayo dito sa malapit na rin namin matapos na project dito po sa Lumina Tansa Phase 5 po ito. Ayan, ano to end-lot? End-lot o corner? Ano ba? Ano po ba yung difference nun? Para kasing end-lot, si Sir ng end-lot dito sa side niya Ayan. So, bali yung gate po natin. Kung mapapansin nyo po yung gate natin is naka-primer siya. Ayan, naka-primer po siya. Primer, epoxy primer gray. Tapos, yung mga 1x2 po is nakapintura na po siya na flat. Nakapintura na po siya na white. Na QDE. Ang color combination po kasi ng gate natin is, yung pinaka-frame is black. Yung mga 1x2 is white, tapos yung crazy cat is gold, pati po yung mga twist na yan is gold. Ayan po, picture natin. So bali yung apply po ng pintura natin dyan is first coating pa lang. Mag-retouch tayo once na malapit na po namin siyang i-turn over. Ayan po. Since bawal po yung ating sagad-sagaran yung ating grills, kaya po tayo hanggang dyan lang, meron lang tayong height na sinusundan o sinusunod. Mukha lang po siyang mataas gawa ng yung lupa po kasi dyan is medyo mataas, kaya po parang mukha lang siyang parang lagpas na sa sukat, pero nakasukat po yan. Yun po yung ibig ko sabihin. Ayan po. So, bali po last time na upload ko is halos patapos na po ni Kuya Joan i-tiles yung ating garage ng 40x40. Ito po na continue na niya. Ito yung last time po na wala pa dito sa part na to. Sensya na po may mga basura-basura kami kasi talagang nilabas na po namin dito sa may front. Ayan. Meron na po tayong tiles dito. Picture. Ayan. So, buti na nga lang po sakto lang yung aming tiles. Pero kulang kami sa adhesive tsaka semento. Bali magpapag-gate-pass na lang po ako. Kung mapapansin nyo, yung wall po natin doon is meron na rin po siyang pintura. First coating lang din po muna yan. Pag malapit na po namin siyang i-turn over sa may-ari, tsaka po tayo magre-retouching ulit.
So, bali, yung ginagawa po ni Kuya Joan dito is sukalo. Sukalo, no? Sukalo. Ayan, sukalo po ito. Tapos, meron din po tayong gripo. Meron din po tayong drainage. Ayan. Para siguro kung halimbawa meron silang mga doggies, mga puppies, pwede nila diyang paliguan. Then yung water, hindi na po tutuloy dito sa malaking area o ating garahe. Hanggang dito na lang po. Tapos meron na rin po tayong floor drain doon. Or dito, o baka dito po yung washing nila. Then meron din tayong outlet. Pwede rin po na dito na rin nila i-pwesto yung kanilang washing. So, depende po sa mga, minsan, yung gawa talaga nagkakaiba, depende rin sa nagpapagawa. Kasi minsan, sa gawa namin walang ganito. Kaso ito po is additional po ito. Kung mapapansin nyo, linggit lang siya. Linggit lang po siya, pero matrabaho po yan kasi naka 45 degrees cut din po yan, no? Kumbaga, masinsinan din po talaga yung ating gawa dito. Sabi ko nga po ang pagdating po sa pagta-tiles na pag marami po yung cutting natin sa tiles, mas matrabaho po yun. Unlike po ng latag lang po tayo ng latag, 'di ba? So pag ganyan meron tayong mga small cuts, ayan, talagang sobrang matrabaho. Hindi lang matrabaho, sobrang matrabaho talaga. Ayan, bali na share ko lang po sa inyo. So, bali itong unit ni ma'am, ni sir, na-orderan ko na rin po siya ng gold paint sa Lazada. Meron po sa hardware kaso malabnaw. Malabnaw siya. Hindi katulad dun sa Lazada. Maganda talaga yung niya, yung finish po ng pinaka-gold. So, yung gold po, maganda po yan dito. Para kasi yung pag black o white, parang hindi po gano'ng makikita yung pinaka-design po ng ating mga tulis-tulis. Parang katulad po kay Ma'am Flor, pinag-isipan din po namin yon kung white o black o gold. Pero mas bumagay po yung pinaka-gold. Ito pong moldura, siguro itatanong ko na lang kay sir, pero ang pinaka-suggest namin ni Kuya Joseph, mas bet namin ng black kaya white. Wag gold. Parang hindi habagin naman sa kanya yung gold po. Ayan. So, bali pati yung wall po natin dito is meron na rin po yan pintura ni Lumina. Ayan. So, first coating lang po muna gawa ng meron pa po kami mga gagawin. Madudumihan lang din po yan. So, bali, ang patimpla po namin ng pintura, ito po, coral po ata, kay Lumina coral po ang tawag. Pero sa Nippon Paint po, ang tawag po dyan is curling bark. Ayan, pag nagpatimpla po kayo. Tapos dito po, nagpapatimpla rin kami. Ayan, ito naman po is saddle brown. Saddle brown naman po yung tawag doon sa pinakapintura dito. Bali, po yun? Pambato. Ayan, pambato po yan na saddle brown. Nippon Paint po yan. Kasya na po yung 1 liter. Ayan, i-retouch din po natin yung ating pinaka pader dito sa main door para maganda rin po siyang tingnan. Sa tagal din po kasi ng turnover, syempre medyo lumuma na, nadumihan na, alikabukan na. Tapos naglagay din po tayo doon ng outlet. Para po yata yan sa CCTV, no? Sa CCTV po yan. Tapos yung dito pong mga hindi pantay-pantay na uka-uka na semento is inayos po nila yan. Lagyan ng skim coat. Pati rin dito. Ayan, sa kabilang side. Sige lang, go lang. Ayan. So, nilagyan natin ng skim coat yung mga hindi pantay-pantay po dito sa pader. Ayan, oh. So, meron din tayong mga outlet dito na nakaabang na.
So, kung mapapansin nyo po, hindi po pantay yung ating ang ating kisame dito. May mga part kasi ng unit talaga dito sa Lumina na hindi pantay. So, minsan ginagawa na lang po ng paraan. Kumbaga, may konting daya na lang para hindi lang magmukhang obvious. Ayan, pasok tayo dito sa loob. So, bali, matatapos na po yung tiling works di Kuya Jo at Kuya Joan dito sa may labas. Dito naman po sa may bathroom itutuloy. Pero mag-a-add po muna ako ng mag-a-add muna ako ng adhesive. Ayan po. So, naka-PVC ceiling panels din po siya. Then, andyan na rin po yung exhaust. Ayan, sasarahan na po ito. Kasi okay naman na. Kaso, kulang na po kami ng adhesive tsaka semento. Wala na isa na lang. Tapos, dito po sa side na to is, itatiles na lang po siya. Dito lang po sa side na yan. Ayan. So, bali, the rest po ng mga accessories nila, sir, is nandito po sa baba. Para po, maka-velo kami ng maayos dun sa taas. Kumbaga, malinis na. Ayan. Ito naman pong hagdan, kung mapapansin nyo, meron na rin po siyang epoxy primer. Ayan. Tapos puti. Ang pintura po nito, same lang po sa gate natin. Ibig sabihin, parang tinuloy lang namin. Parang suggestion ko na lang din sa may-ari para hindi na rin po kami mahirapan. Pero I think mas babagay din po yun. Ito pong pinaka-handrail is black. Parang dun sa gate, yung pinaka-frame is black. Tapos yung mga maliliit na tubular, ito naman is square bar is white. Tapos yung mga design po is gold. Para ma-emphasize po yung ating design. Kasi kung plain color lang, parang wala lang. Walang buhay. Pero kung meron tayong combination na gagawin, mas maganda. So, nakapintura na tayo, pero first coating pa lang. Pagdating ng turnover, retouch na lang ang peg namin dito. Shoutout ko lang po pala si Sir Joel. Hello, sir! Ayan. Kailangan na rin po namin kasing ibaba yung ibang mga gamit. Gawa ng pag nasa gagawa na po kami ng bed frame, kailangan po namin masukatan ng maayos. Ito po. Kung mapapansin niyo po, kung mangalagay tayo ng pahaba na bed frame, tatama po si pinto. O kaya nakaharang po siya dito sa may pinto. Diba? Kung dito naman po tayo naglalagay ng bed frame, pahalang, hindi na tayo makaka-access dito. Kaya po, ang naisip namin, ang gusto rin ng may-ari, pa-customize na lang daw po kasi syempre nga naman, kung halimbawa bibili ka ng bed frame tapos hindi kasya, problema ka lang kung paano mo ilalagay yun dito. So, mas maganda customize. Siguro hanggang dito, mula po doon hanggang dito, pwede na po yung bed frame natin dito. Hanggang dito siguro. Diba? At least, kung dito po yung bed frame natin, makaka-access tayo dito sa ating built-in cabinet naman. Ayan, di ba? Ang lakas ng hangin. Ayan po. Tapos nga po pala, yung roofing natin dito sa may front extension, ano to yung PVC roof na white po ang color. Ayan, nung isang araw po, napinturahan na rin siya ni Kuya Joseph. Pinipinturahan po namin ng chocolate brown, gawa ng para protection din po sa pinaka-roofing. Tsaka mas maganda po kasi may pintura. Unlike po sa white. Parang anis tingnan na may pintura po siya. Actually, dagdag sa trabaho namin, pero gano'n po kasi sa pinakagawa namin. Pinipinturahan po talaga namin. Pero before po namin yung pininturahan, nilalagyan po muna namin ng waterproofing. Ayan po.
Ayan po. Ano po siya, naka waterproofing. Pati po yung slab natin, naka waterproofing na rin po yan. So, bali ang kulang na lang po dito yung mga accessories. Actually, naka-ready naman na lahat eh. Si Ray na lang ang mag-i-install. Yung ating molded door po to. Molded door. Ayan, first coating pa lang po yan. Ganda. Sabi ko nga po sa inyo, magandang paglaruan yung yung combination ng white, gray, tsaka black and brown. Ayan po. Lakas ng hangin dito. So, yun nga po sabi ko sa inyo, ang Angelic Tan House po kasi is maliit lang po talaga siya. Pero malaki po ang extension ng Angelic. Kasi Angelic din po yung unit namin. So, katulad po nito, linggit lang yung kwarto. Kung bata po magkukwarto, tapos standard ang sukat po ng ating bed, tatama po sa ating pinto. Diba? Hindi na natin mabubuksan. Hindi rin po siya kakasya kung pahalang na ganon. Diba? Kung dito naman po masyadong mahaba, tatama rin po sa pinto. Kaya kung ganito po yung unit nyo, advice ko lang, mas maganda magpa-customize kayo. Kahit simpleng lang, kahit simpleng bed lang, kahit simpleng bed. Diba? So, ayun nga po, bumaba ako kasi kadarating lang ni ma'am. Yun nga, tuloy talaga yung ating bed frame. Magsisend lang po sila sa akin ng design. Tapos, tuloy din po yung ating built-in cabinet. Medyo, yung space po kasi dito sa my second floor, maliit lang din po talaga. Pero kahit meron tayong hallway, hindi naman po yun naka-apekto. Kasi mas maganda rin po talagang tingnan pag may pa-hallway tayo dito. So, kailangan po lang din talagang i-maximize. Yun nga, ang kagandahan, kung may budget naman, why not? Na magpa-customize po tayo ng mga bed frame, ayan. Kahit made lang siya sa wood, okay lang din naman po. Actually, kaya naman po namin gumawa, pero depende pa rin po talaga sa request ng nagpapagawa. Ayan po. Ayan, o diba? So, bali si ma'am nga po pala is nagpa-deliver po siya ng ref. Ayan, dito nga po siya ilalagay. So, I think nasa 5 feet po ata to. Pero ano yata to, 8 cubic. Not sure lang po Pero dito po siya ilalagay, sakto lang po yung pinaka-height niya. Hindi rin po pwedeng sagad-sagad, gawa ng meron po tayong mini cove dito. Tapos, pag kinuntinyo po natin yung ating cabinet, hindi po natin pwedeng isagad sa pinakataas. Siguro hanggang dito lang. Para yung square po, is makita pa rin natin. Ayan. So, ito pong pinto na to is para po yan dito sa room sa baba. Yung hardware materials po nila, ako po yung nag-asikaso. Pero yung the rest po, katulad po ng tiles, mga accessories, si la ma'am tsaka si sir po ang nag-asikaso. Kaya baka hindi ko po kayo mabigyan ng total cost netong, material cost netong ating Angelic Tan House. Pero siguro makakapagbigay kami close lang doon sa pinaka material cost. Kasi may idea na rin naman po ako pagdating po sa tiles kung ilan po yung magagamit. So, bali yung ating pinto naman dito sa main door. Yan, yung mga tilamsik po ng semento. Kailangan yan lihain para matanggal po yan. Minsan po kasi, while gumagawa kami ng pinaka-extension, natatalsikan po talaga ng mga semento. Hindi yun may iwasan.
Then, yung mga, ano pala dyan, yung mga lumubog po na parte ng pinto, nilalagyan din po ni Kuya Joseph ng polytop yan. Para pumantay na. So, bali, ito po nakaretouch na yung ating pinakabato dito sa ating main door. Ayan, picturean natin. Ayan, no.